Matinding sandata ng Iran at nagsisilbi itong kanilang alas. Nawawala na kapag ito ay ginamit sa Israel ay maaaring ikasira at maaaring ikasira din ng buong Middle East. Ano kaya ito na pinaghahanap ng Amerika-Israel? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 5, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa kaguluhan na nangyayari sa Middle East at kahit sa West Asia. Ito ay sa pagitan ng United States of America, Israel at ng Iran. Marahil isa ka sa mga sumusubaybay sa kaganapang ito. Well, narito mga kaibigan ang pinakabagong balita. Napaulat na ang pinakamatinding alas ng Iran ay nawawala. Marahil ay maitatanong mo ano nga ba ang pinakaalas ng Iran? Hindi Strait of Hormuz, hindi ang kanilang mga drones, hindi ang kanilang mga missiles at lalong hindi ang kanilang ekonomiya, kundi mga kaibigan ang tinatawag na uranium enrichment. Tama ang inyong narinig. Ito ngayon ang pinag-uusapan kung nasaan na ba ito. Isa ito sa mga dahilan mga kaibigan kung bakit nagkaroon ng giyera ang Amerika at Iran. Kahit pa noong nakaraang taon ang giyera ng Israel at ng Iran, isa ito sa mga dahilan. Well, ang uranium mga kaibigan ay isang napakahalagang sangkap upang magsagawa ng nuclear weapon, mga ballistic missiles at marami pang sandata na kaya nitong gawin. Ito ang nais ng United States of America na mawala. Hindi naman ito kayang wasakin sapagat nariyan lang yan mga kaibigan. Ito ay nais kumpiskahin ng United States of America at nang sa ganun, hindi na makapagsagawa ng nuclear weapon itong Iran. Pero ayaw na ayaw itong bitawan ng Iran. Of course, napakahalaga nito. Dito rin nakasalalay mga kaibigan ang kanilang seguridad na kapag nagtagumpay sila sa kanilang proyektong nuklear, iniisip ng Iran na hindi sila basta-bastang mabubuli ng iba't ibang bansa. Gaya mga kaibigan ng North Korea. Alam naman siguro ng buong mundo na ang North Korea ay hindi naman mayamang bansa. Kaya lang nagmamatapang ito ngayon dahil sa kanilang alas na hinahawakan. Ito ang kanilang nuclear weapon. At bago magawa ang nuclear weapon, meron itong sangkap na napakahalaga. Ito nga ay ang uranium. At nang hindi magawa ng United States of America at Israel na ipasuko ng Iran ang kanilang uranium at ginawa nila ang kanilang pinakamatinding option, ito ay atakihin ang Iran. Pero kahit na umabot na sa 3 buwan ang digmaan ng Amerika, Iran at Israel na nagsimula noong February 28, 2026, hanggang ngayon, wala pang isinusukong uranium ang Iran. Bagkus, nanindigan pa ito na meron silang karapatan na itago ang uranium. Meron din daw silang karapatan na depensahan ang kanilang sarili at magpapatuloy daw ang kanilang nuclear weapon project. Pero ngayon mga kaibigan, napaulat na ang nasabing uranium nawawala. Nasaan kaya ito? Well, kung ating pagtutuunan ng pansin mga kaibigan ang salitang nawawala, marami itong kahulugan. Maaaring nawawala lamang ito sa paningin ng naghahanap pero itinago ng may-ari. Isa pang kahulugan, maaaring nawawala ito sa paningin ng may-ari. Nawawala rin ito sa paningin ng naghahanap. Maaaring ito ay ipinatago. Maaaring ganon. Pero hinalughog ng usapang banal upang makahanap tayo ng kumpletong detalye kung nasaan na nga ba ang kanilang uranium. Merong dalawang posibleng dahilan kung bakit hinahanap na ito ngayon at nawawala sa kanilang paningin.
Actually mga kaibigan, hindi yan nawawala. Nariyan lang yan, pero nasaan? Unang bagay mga kaibigan na posible kung bakit hindi ito makita. Ayon sa ulat ng The Jerusalem Post mga kaibigan, yung naka-highlight na asul. Ayon dito, the uranium currently lies beneath the rubble of bombed nuclear facilities but it has the potential to be quickly weaponized. Ang paniwala ng Israel mga kaibigan na ang uranium ng Iran ay natabunan ito dahil kaliwat kanan ang ginagawang pag-atake ng puwersa ng Amerika at puwersa ng Israel sa mga nuclear facilities ng Iran. And of course mga kaibigan, ang uranium doon rin nila ilalagay sa kanilang nuclear facilities. Kaya nang wasakin ng Amerika at ng Israel ang mga nuclear facilities ng Iran, marahil dito rin nakatago ang kanilang uranium. Pero ayon sa Israel, kung hindi magmamadali ang United States of America at Israel na kunin ito, madaling makapagsagawa ng nuclear weapon itong Iran. Pero ayon sa mga eksperto, malabong mangyari yan dahil napaka-importanting bagay nun. Of course, iingatan ng mabutian ng Iran na kung mawasak man ang kanilang nuclear facilities, ay madali itong makapagsasagawa ng kanilang nuclear weapon kung itatago nila ito ng separate na lugar. Pangalawang bagay mga kaibigan na hinala ng Israel, ayon pa rin sa ulat ng The Jerusalem Post, inilipat ito sa China. Posible yan sapagat walang makakagalaw sa China at ang China at Iran ay magkaibigan. Kung ano ang mangyari sa Iran, kahit na mawasak ang kanilang mga nuclear facilities, mga military bases, ay safe pa rin ang kanilang uranium enrichment kung ito ay ilalagay sa China. At ayon sa ulat mga kaibigan ng The Jerusalem Post, mga 60% ng kanilang enriched uranium ay ipinadala na sa China. Nangangamba ang marami. Baka naman China ang gumamit nito at magsagawa ng kanilang nuclear weapon. Ayon naman sa karamihan, imposible yan sapagat kasalukuyan ng merong nuclear weapon ang China. Marahil ito ay ipinatago lamang ng Iran at kung magkakasundo na ang United States of America at Iran sa isang matagalang ceasefire, maaari itong kunin muli ng Iran at magpatuloy sa kanilang proyekto. Kung magkagayon mga kaibigan, lumalabas na walang katuturan ang kanilang giyera. Nagsasayang lamang sila ng mga bala, missiles, drones, fighter jets, pera, infrastructures at higit sa lahat mga kaibigan, sayang lamang ang mga buhay na nawala dahil sa gerang ito dahil hindi nagkaroon ng katuturan ang kanilang giyera kung hindi tuluyang mawawasak ang uranium ng Iran. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, makapagpapatuloy kaya ang Iran sa kanilang proyekto? O patuloy lamang silang aatakehin ng United States of America at Israel? Kung ganon, ay talagang walang katahimikan sa lugar na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.